Hi guys, welcome back to my channel, and for today's video, andito tayo ngayon sa Avenue of Stars. So sisimulan natin yung trip natin dito sa Bruce Lee statue. So magdudulo-dulo tayo from Bruce Lee statue hanggang Clock Tower. Dediretsohin natin yan hanggang anong tawag dito? Symphony of Lights ng 8 PM. So time check is 7:09 na ng June 15, 7:09. So kaya natin lakaran yan dulo-dulo. So ito yung statue ni Bruce Lee. So yung statue ni Bruce Lee guys ay 2.5 meters na bronze. Wow. And tinayo siya dyan noong 2005. Uy, medyo matagal-tagal na rin ah. And sa tabi naman niya guys, merong Starbucks na may taas, may upper floor. So pwede kayong mag-coffee, tas ang ganda ng view nyo dyan. And ito na yung Victoria Harbor. So, ito ulit si Bruce Lee. Yan. So ito yung Starbucks, pwede kayong mag-chill dito. Pero ang ganda ng view dyan sa upper floor. Try nyo puntahan. So itong Avenue of Stars guys ay minodel siya sa Hollywood Walk of Fame. So ito yung local version nila dito sa Hong Kong. Tapos nag-open to noong 1982. Oh, ang tagal na nito. Well, ayun yan sa ano. So Google, sabi ng Google, 42 years old na siya since 1982. And na dito guys sa Avenue of Stars yung mga handprints ng mga famous Hong Kong na artista and basta related sa arts. Pakita ko sa inyo yung mga sample mamaya. And ito yung K11 ay hindi pa. So ito Avenue of Stars to. May mga tindahan dito ng drinks kung nauhaw kayo sa paglalakad. Lalo ngayon summer, no? June. Dapat mainit. Pero tingnan nyo yung ulap kasi may bagyo na malapit dito ngayon. And kahapon nga nung nasa Disneyland daw kahapon, walang Momentus. Walang fireworks sa Momentus. Kasi nung hapon, nung naghapon, tinaas sa T3 yung typhoon signal dito sa Hong Kong. So na-cancel lahat ng outdoor activities sa Hong Kong Disneyland, including yung Momentus. So kung umuulan siguro hindi din natuloy yung Momentus kahit lights and sounds lang. Pero iba pa rin talaga siya pag may fireworks. So ito yung sample ng, ayan, may picture pala. Tapos yung biography nila. And yan. Yung iba merong ano dito signature tsaka handprint. Pero bakit siya wala? Ayan, yung mga sample sila. Pero kanina nakita ko dito si Bruce Lee. Dito na sa side na to. So hintayin na lang natin. Nakikita nyo na guys yung mga building na may ilaw. Ayan na yung famous and iconic na mga Hong Kong skyscrapers. Ayan na sila nakailaw na. And in few minutes guys, magsa-start na yung Symphony of Lights. 8 PM yun. And panonoorin din natin. Nakita ko dito kanina yung kay Bruce Lee. Alam ko nandito ang side lang yun. So ito guys, sa kanan natin is yung K11 Musea. Mall yan na mahal. Mahal, I mean maganda sa loob. Pero yung mga shops na sa loob is yung mga branded, mga ganyan. Mga super mahal. Ayan oh. And yung taas niya is hotel. Medyo mahal din yung hotel niya per night. Yung rate pala per night, medyo mataas din. Pero tingnan mo naman kasi yung magiging view mo kung dyan ka nakastay. Ito lang naman. Wait lang, di pa ako tapos maghanap kay Bruce Lee. Dito lang talaga yun eh. May problema pa ako kay Bruce Lee eh.
Sana pala binidyoan ko na kanina. Pero baka hinaharangan nila. Baka hindi ko na makita kasi hinaharangan ng mga tao din. Pero binabasa ko, itong mga nadadaanan natin, wala pa rin ako makitang Bruce Lee. Uy, ang ganda na ngayon lalo. Hindi ko alam kung nakikita nyo, pero lalapit naman tayo dyan mamaya. Ayan na siya. Ang ganda na. Ang ganda na ng view dito guys, oh, ng 7:17 PM. Ayan. Medyo maliwanag pa rin for 7 PM. Pero teka, hindi pa katapos kay Bruce Lee. Nawala na. Wait lang. Hindi ko susukuhan niya si Bruce Lee. Pero habang inaanap ko si Bruce Lee guys, appreciate muna natin yung ganda ng view. Grabe. Grabe guys, lalo na sa personal. Ang ganda-ganda dito. Ito. Bruce Lee. Ito na guys, nakita ko na si Bruce Lee. Wala siyang signature. Doon kay Jackie Chan may nakalagay dito. So ayan, si Bruce Lee and my biography. So guys, nakapagpa-picture na ako doon sa kay Bruce Lee na ano niya, yung ano man tawag dyan? Ito o, yung iba may handprint. Yung kay Bruce Lee wala. Tapos ayan may signature. Yan yung sinasabi ko. Pero yung kay Bruce Lee wala. Pero nagpa-picture pa rin ako sa kanya. And ito guys, yung kay 11 Musea. Mall yan na may hotel sa taas. Ay, sinabi ko na pala to kanina. Pero free naman pumunta dyan sa baba. Ang ganda ng loob niyan. Worth visiting din pag nandito kayo sa DST and Avenue of Stars. Ito, ang dami pang mga ano dyan. Ang dami pang mga plate. May mga handprints and signatures ng iba't ibang artista ng Hong Kong. Tapos hanapin ko kaya yung kay Jackie Chan. Meron din dyan si Jackie Chan. Habang papunta tayo ng Clock Tower. Time check guys, 7:23 PM. So may mga 30 minutes pa tayo para makapunta dun sa Clock Tower before mag-start yung Symphony of Lights. Yung Symphony of Lights guys, may mga nagsasabi na hindi raw siya worth it panoorin. Pero diba, since wala namang ganito sa Philippines, walang ganitong attraction sa Pilipinas, sayang naman kung papalampasin nyo rin panoorin, diba? Currently, ang lakas ng hangin dito sa Avenue of Stars. Hindi ko alam kung naririnig nyo ako ng malinaw. Pero nilalapit ko na lang para mas malinawan yung pagsasalita. Pero ito yung view na natin ngayon. So ayan guys, sa K11 Musea, may mga restaurants na may view ng Victoria Harbor. Ayan, medyo pricey lang, pero yung experience naman na ibibigay sa inyo is worth it naman. So hanggang dito sa part na to, meron pa rin mga handprints ng mga artista. Haba pa rin ng Avenue of Stars. Okay guys, nasa may end tail na tayo ng Avenue of Stars. Dahil ito na yung Hong Kong Museum of Art. Itong building na to. Anong part na yan guys? TST Promenade na yung part na yan. Hindi na siya part ng Avenue of Stars. So ito guys, ang tawag dyan ay replica ng mga statuette na binibigay sa mga nanalo sa Hong Kong Film Awards. So yan ay 4.5 meters tall. Ayan.
So pag na-reach nyo na to, wala na kayo sa Avenue of Stars. Part pa siya ng Avenue of Stars kasi may signage pa dyan. Pero ang ganda rin niya, oh. Sure siya yung binibigay sa awards. So basahin natin to. Screenshot nyo na lang para ayan. Pero hindi pa tayo tapos guys dahil lalakarin natin hanggang dulo, hanggang ma-reach natin yung clock tower. And para makita nyo yung mga iba't ibang sites na pwede nyong bisitahin dito sa area na to. So ito sa kanan natin yung Hong Kong Museum of Art. Ang alam ko dyan, usually free siya ng Wednesdays. Pero check nyo rin guys yung website nila kasi usually and minsan may mga free gallery silang ino-open. Pero pag Wednesday, alam ko free admission yata siya. Or if hindi free admission, mostly open nila for free. Okay guys, so dito sa part na to ng TST Promenade, magandang photo spot na rin to. Tingnan nyo yung likod. Diba? Gandang spot na rin ito. And itong nasa likod natin guys is yung Hong Kong Cultural Center. So kung familiar sa inyo yung mga pa-triangle na yan, yan kasi yung famous IG spot dito sa Promenade. Madalas yan makikita nyo sa IG or Facebook. Kasi ang ganda na effect sa pictures niya guys, lalo na pag hapon. Pag nakaporma na yung ilaw sa kanya. Lalo na guys sa mga aesthetic dyan. Kilalang kilala nyo to. Diba? Tignan natin yung loob. So ayan siya. Ayan yung itsura niya. Ayan. Wala nang tao ngayon kasi gabi na. Pero maganda pa rin naman mag-picture dito. So guys, kung nakikita nyo itong hagdan na to, yan yung isa sa magandang spot para manood ng Symphony of Lights. Kasi sa upper level na, puntahan natin. Akyat tayo sa taas. Kasi dati walang ito lang yung parang spot para makapanood ka ng Symphony of Lights na yung parang siya yung best spot talaga. Kasi dito yung may speakers. Pero ngayon, parang nung recent visits ko, dun sa may Avenue of Stars, may speakers na rin naman. So, parang okay lang. Pero dahil nasa upper level na tayo, ito, tingnan nyo harap. Ayan. Medyo papanikin lang siya. If may seniors kung kaya nang akyatin, pwede naman. Pero pwede pa rin naman sa baba. Same view lang din naman. Dito nga lang, nasa upper floor kayo, tapos may mga seats pa dyan sa baba. And eto na guys, yung clock tower. Yan. Part siya dati ng railway dito sa Hong Kong. Pero ngayon guys, wala nang railway dyan. So naiwan na lang siya katabi nitong Hong Kong Cultural Center. Ang ganda oh. So tuloy natin tong tour natin sa upper deck ng viewing area ng Symphony of Lights. So time check guys, 7:37 PM. Ilang minutes na lang magsisimula na yung Symphony of Lights. So ito guys yung clock tower, may pa-water effect pala siya sa baba. Tignan nyo. Ang ganda oh. Ganda. So guys, nakalimutan ko pala ang title nitong video ay 7 free spots to visit dito sa TST. So nakalimutan ko siya include. So nakailan na tayo? Avenue of Stars 1, TST Promenade 2, 3 yung Hong Kong Museum of Art, pang 4th itong Cultural Center, Hong Kong Cultural Center, pang 5 itong Clock Tower, tapos pang 6 tong viewing area ng Symphony of Lights. So guys, dagdag ko sa history nitong Clock Tower is dati siyang part ng Kowloon Canton Railway.
So minintay na lang dito yung clock tower, pero wala na yung railway. So yung sinasabi kong mall sa kabilang side, doon is yung Harbor City. Pupunta ba man natin? Welcome to a symphony of lights. This spectacular multimedia light and sound show will start at May 8 announcement. p.m. We hope you enjoy the show. 歡迎各位莅臨欣賞幻彩詠香江呢項多媒體燈光音樂匯演，將於8點鐘開始，請細心欣賞。歡迎各位莅臨欣賞幻彩詠香江。这项多媒体灯光音乐汇演将在8点开始，请细心欣赏。 So tingnan niyo guys yung view ng ng mga buildings dito sa Hong Kong. Lakarin ba natin hanggang Harbor City? Wait lang, pakita ko muna sa inyo. So ayun na siya, yung may ilaw-ilaw. Ayun na yung Harbor City Mall. So minsan may mga sale din yata dyan. And sa susunod na balik natin dito, tignan natin yung mga brands na naka-sale. And dito guys sa baba, so dagdag natin sa tourist spots to visit dito sa Hong Kong. Although hindi siya free, pero mura lang naman yung Star Ferry Pier or Star Ferry for 5 HKD. I mean 5 HKD lang. Makakatawid na kayo from TST, dito sa TST hanggang Central. Tapos in a way para na kayo nakapag Victoria Harbour Cruise. Mabilis lang pero mura na siya for 5 HKD, di ba? Magkano lang yung 7.8, 21.8. Mga 35 pesos. So mga 35 pesos guys, yung 5 HKD. Nakapag harbor cruise na kayo. So ito siya. Ayan. Tatawid siya from TST to Central dun sa kabilang side. Ito. Dito. Mabilis lang din yung biyahe niya pero okay naman sa experience. Tsaka mura na sa 5 HK. Di pwede na yun. Lalo na sa ating mga budget travelers. So kakalakad natin guys, nandito na pala tayo sa dulo ng viewing deck ng Symphony of Lights. Ito na yung end. And ang lapit na natin sa Clock Tower. Yan. Ang layo pala ng Harbor City. Ayun pa siya. Pero hindi natin malalakad na yan kasi time check is 7:43. Yan, 7:43. So 15 minutes na lang. Around 15 minutes magsisimula na yung Symphony of Lights. Ganda talaga ng view dito guys. So, pakita ko sa inyo. Harap ko sa inyo yung camera. At kung sasakay kayo guys ng mga cruise, ng mga Victoria Harbour Cruise, dito sa tapat ng Clock Tower yung sakayan. Ito yung Clock Tower. Yan, and yung Hong Kong Cultural Center, Hong Kong Cultural Center sa tapat lang. Itong sakayan ng Victoria Harbour Cruise. Iba't ibang ano yan, no? Iba't ibang available ng cruise. May mura, meron ding mahal. Pero nakatry na ako nung Victoria, nung cruise na parang 500 pesos lang per head. Yung time na yun pero hindi ko alam yung ngayon kung magkano na yung latest price nila. Pero ipapost ko dito kung magkano siya. So ayan, may mga number naman. Yung, yan, kuwari ito number 2. Nakalagay yan sa voucher. Check nyo sa Klook guys kasi mura din yung price nila doon. Mas mura kaysa dito. So ayan, nakalagay sa voucher kung anong pier number, kung anong pier number nakalagay kung sa kayo sasakay ng cruise. So ayun, ang lakas ng alon din ngayon kasi nakataas nga yung T3, yung typhoon signal dito sa Hong Kong.
Kaya kung nag-cruise, tignan mo sila alok-alok. Pero pag nakasakay ka naman dyan, di mo na siya gano'ng mapapansin. Uy, ganda mo rin nakasakay ah. Fairness. Pinapayagan sila sumakay dun, no? Uy, ang saya! Wait lang, nakikita ko dun. Pero hindi na natin magagawa yan ngayon kasi anong oras na, tsaka puno na yung harap. Pero possible pala yung ganun. Possible pala yung ganun ano. Mapa-upoy ka sa harap. Tingnan nyo ulit. Yung manonood kayo ng Harbor Cruise tapos dyan kayo nakaupo. Di ba ang perfect? Tawag dyan guys, best view in town. Ganda. Okay guys, tapos na yung Symphony of Lights and dito tayo ngayon sa may part ng ano, ng Hong Kong Cultural Center. Tingnan nyo yung loob, pwedeng pumasok dyan. Ayan, pwedeng pumasok dyan pero hindi na ako papasok kasi pupunta na ako sa ibang lugar. Pero ayan, para preview nyo, para ayan, pwede kayong pumasok dyan guys, pero hindi na ako papasok. Binigyan ko lang kayo ng preview kung ano itsura ng loob ng Hong Kong Cultural Center. Ito, nasa may ano pa rin tayo, yung mga ganyan. Next na natin pupuntahan guys, yung 1881 Heritage. Dito lang yung sa tapat lang.